Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa araw na ito, mga kapatid, ay dadako na tayo sa huling bahagi ng ating pong pag-aaral sa chapter 9 ng aklat ng Acts. Ito ay ang huling bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa conversion o sa tinatawag nating kaligtasan na naranasan nitong si Apostol Pablo. Sandali lamang po at hindi ko makita ang aking notes. Yan. Sa unang dalawang beses ng ating pong pag-aaral ay napag-aralan natin kung paano kinatagpo ng Panginoong Yesus itong si Saulo sa daan ng Damasco na siyang nagpabaliktad ng kanyang buong teolohiya. Sa tagpong ito ay nagpakilala ang muling nabuhay na Panginoong Yesus kay Saulo bilang ang Yesus na kanyang pinag-uusig. At dito ay napatunayan ni Saulo na talagang muling nabuhay ang Panginoong Yesus at siya nga ang tunay na Mesiyas. Sa tagpong ito din ay mayroong liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na nakita itong si Saulo na naging dahilan kung bakit siya ay nabulag ng 3 araw. Kung kaya siya ay inihatid sa Damasco ng kanyang mga kasama at siya ay tumuloy sa bahay ni Judas na isa sa mga alagad. Samantalang nagpakita ang Panginoong Yesus kay Ananias sa pamamagitan ng isang pangitain na napag-aralan natin na isang hindi kilalang alagad ng Panginoon sa Damasco. Sa pangitain ito ay sinabi ng Panginoon kay Ananias na puntahan niya ang isang nagngangalang Saulo ng Tarso sa bahay ni Judas upang patungan ng kamay para mapuspos ng banal na espiritu at manuguli ang kanyang paningin. Subalit noong ito ay marinig ni Ananias, siya ay mayroong naramdaman, mayroong halong pangamba, mayroon siyang halong takot sapagkat kilala niya ang Saulong pinapupuntahan sa kanya. Subalit noong muli nagsalita sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanyang si Saulo ay kanyang hinirang upang mangaral ng Ebanghelyo at siya ay kanyang hinirang upang mangaral sa mga hintil, sa mga hari at maging sa mga kababayan niyang Israelita. At nung sinabi sa kanya ng Panginoon na siya ay magdurusa ng maraming pagdurusa ng alang-alang sa pangalan ng Panginoon, ang takot at pangamba ni Saulo ay napalitan ng kapayapaan at ng pagsunod. At ganoon na nga ang ginawa ni Ananias. Siya ay nagtungo sa bahay ni Judas at natagpuan niyang nananalangin itong si Saulo at ginawa niya ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon at nangyari naman ang sinabi sa kanya ng Panginoon na itong si Saulo ay napuspos ng banal na espiritu at muling bumalik ang kanyang paningin. Sa umagang ito, makikita natin yung pasimulang katuparan noong sinabi ng Panginoon na siya ay kakasangkapanin upang mangaral ng Ebanghelyo at kung papaanong siya ay magdurusa ng maraming pagdurusa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya sinabi ko sa inyong pasimula, sapagkat mula dito hanggang ang susunod na kabanata, makikita natin ang napakaraming tao na naabot ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo at isasaysay din niya sa atin sa mga susunod nating pag-aaral ang lahat ng pagdurusa na kanyang daranasin. Pero bago nating buksan ang ating talata, tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos ngayong umaga. Manaming Diyos, muli po ang iyong pong iglesia ay sama-samang magbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Amin pong inaamin ang aming kakulangan ng kaunawaan upang ito ay lubusang maunawaan at maisabuhay. Kaya naman kami ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Samahan po kami ng iyong banal na espiritu upang ipaunawa sa amin ang mga katotohanan ito. At sana kami ay umuwi na merong hamon na maging matapang
sa pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang iyong itinalagang paraan upang ang mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Mangusap kayo sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Buksan niyo po yung mga Biblia mga kapatid sa Aklat ng Mga Gawa. Ang kabanata po natin ay Siyam, talatang 11 hanggang 31, Acts chapter 9, mula verse 19 to verse 31. Ito na po ang huling mga talata sa aklat ng Acts chapter 9. Kung nakita na po ninyo, ay ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nanga sa Damasco. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. At ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi, hindi baga ito, yaong sa Jerusalem ay lumilipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito at sa ganitong nasa ay naparito siya upang daling gapos ang lahat sa harap ng mga pangulo. Datapot lalong lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. At nang maganap ang maraming mga araw, ay nangagsangunian ang mga Hudyo upang siya'y patayin. Datapwat na pagtalastas ni Saulo ang kaniyang banta at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw at sa gabi upang siya'y kanilang patayin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad at siya'y ibinaba sa kuta na siya'y inihugos na nasa isang balaong. At nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad at silang lahat ay nangatakot sa kanya sa di paniniwala na siya'y alagad. Datapwat kinuha siya ni Bernabe at siya'y iniharap sa mga apostol at sa kanila isinalaysay kung paanong nakita niya sa mga daan ng ang Panginoon at kinausap siya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco ng may katapangan sa pangalan ni Jesus. 28. At siya'y kasama nila na pumasok at lumabas sa Jerusalem na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. At nang malaaman ito ng mga alagad, ay inihatid nila siya sa Cesarea at siya ay sinugot nila sa Tarso. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibasay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nangagsidami. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang Siyam, talatang 11 hanggang 31, naway pagpalain ng Panginoon ang nagpapatapang niyang salita. Pinamagatang kumumuli ang ating mensahe ngayong umaga na dating malupit na taga-usig, naging matapang na tagapangaral. So nung unang mga mensahe natin, nakita natin ang kanyang kalupitan, pero ngayong araw na ito makikita na natin yung nangyari sa kanya. Siya ngayon ay magiging isang matapang na tagapangaral. Sa nakaraang mensahe natin, napag-aralan natin kung paanong naligtas si Saulo at kung paano siya tinulungan ni Ananias. Sa ating teksto ngayong umaga, makikita na natin dito kung ano ang mga naging pagbabago kay Saulo simula nung siya ay naligtas. Ito yung isang katotohanan na makikita natin itinuturo ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao na iniligtas ng Panginoon ay magkakaroon ng pagbabago. Hindi man po kasing dramatic ng conversion ni Saulo ang ating conversion, subalit ganun pa man, gaya ni Saulo, kinakailangang makita na merong mga pagbabagong nangyari sa ating buhay. Lalong-lalo na yung pagnanais na maibahagi ang Ebanghelyo na siyang nagligtas sa atin. Tandaan natin na hindi nagtapos ang iyong conversion
nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bagkus, ito ay ang simula pa lamang ng buhay bilang isang Kristiyano. Kumbaga, tingnan natin na bago tayo naligtas, ikaw ay isang makasalanan, ngunit ikaw ngayon ay pinatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Noon, ikaw ay nasa ilalim ng makatarungang hatol ng Diyos, subalit ngayon, ikaw ay hindi nakahatulan ng dahil kay Kristo. Dati, ikaw ay nasa kadiliman, subalit ngayon, ikaw ay nasa kaliwanagan. Mula sa pagiging anak ni Satanas, ikaw ngayon ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. Na dati tayong alipin ng kasalanan at bilanggo ni Satanas, subalit tayo ngayon ay malaya na at tayo ay alipin ng katwiran. At dito makikita natin na may mga pagbabago na hindi lamang nangyari sa loob, kundi mga pangyayaring nangyari na magbabago ng ating panlabas na gawa. Ang ibig sabihin nito, ang isang tao na totoong nagkaroon ng pagbabago sa kanyang panloob simula nang siya ay nagkaroon ng conversion, ng regeneration, ito ay lalabas at makikita sa paraan ng ating pamumuhay. Ganito ang ating makikita sa nangyari sa buhay nitong si Saulo. Nagsimula ang kanyang pagbabago nung makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo at nagpatuloy ang kanyang pagbabago hanggang sa kunin na ang kanyang buhay ng alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya nawa ngayong umaga, mga kapatid, tayo ay mahamon na kung paano nabago ng Ebanghelyo ang buong teolohiya, ang buong kaisipan at ang lahat ng bagay sa buhay ni Saulo, ganoon din sana ang hangarin nating maging epekto nito sa ating buhay. At dito ko kukuhanin ang ating mensahe ngayong umaga. At ang mensahe natin ngayong umaga, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang nagbago kay Saulo mula sa pagiging dating malupit na manguusig patungo sa pagiging isang matapang na tagapangaral. Ito yung makikita natin, yung biyaya ng Diyos ang naging dahilan upang mabago itong si Saulo. At para sa araw na ito, meron tayong 3 puntos na pag-aaralan. Una, ang dating kalaban ng mga mangangaral, ngayon ay siya ng matapang na nangangaral. Pangalawa, ang dating manguusig, ngayon ay siya ng inuusig. At ang pangatlo, ang dating inaayawan, ngayon ay siya ng sinasamahan. So tingnan natin itong 3 bagay na ito. Una, ang dating kalaban ng mga mangangaral, ngayon ay siya ng matapang na nangangaral. So pasanin natin, mga kapatid, ang unang napakalinaw na pagbabago na makikita natin kay Saulo ay nung nagkaroon siya ng radikal na pagbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Noon, siya ay isa sa pinakamasugid na kalaban ng Ebanghelyo. Isang tao na nagagalak ng isang tao na naglagak ng malaking bahagi ng kanyang lakas, ng talino at sigasig upang pigilan ang pangangaral ng patungkol kay Kristo. Si Saulo ay kilala bilang isang taong walang awa sa mga mananampalataya. Sabi nga ng ating pag-aralan, humihinga siya ng pagbabanta. Nag-uutos siya ng pag-aresto. Handa siyang sumuporta sa kamatayan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Handa siyang durugin ang iglesia dahil para sa kanya ang Ebanghelyo ay isang panganib sa pananampalataya ng mga Hudyo. Ngunit, pagkatapos na siya ay katagpuin ng Panginoong Yesus sa daan patungong Damasco, ang dating kalaban ng mga mangangaral, ngayon ay siya ng nangangaral. Ngayon siya na mismo ang matapang, walang takot at buong puso na nangangaral ng Ebanghelyo. Yung kanyang hininga noon na puno ng pagbabanta ay napalitan ng hininga ng pangangaral ng Ebanghelyo.
Ang kanyang lakas noon na dati ay nakalaan upang wasakin ng iglesia, ngayon ay kanyang ginugugol upang palakasin ng iglesia. Mga kapatid, ito yung kapangyarihan ng tunay na pagbabago na daladala ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang punto natin dito mga kapatid, ang binago ni Kristo ay hindi lamang nagiging mabait, kundi sila ay nagiging kabaliktaran ng dati nilang pagkatao. Ang isang tao na talagang binago ng Panginoong Jesucristo, makikita mo yung pagbaliktad ng kanyang pagkatao. Ito yung ating makikita kay Saulo. Si Saulo ang isa sa pinakamatingkad na larawan ng katotohanan ito. Si Saulo ay ang isang buhay na patotoo ng isang taong napakasama ay pwedeng baguhin ng Diyos at maging kabaliktaran ng kanyang dating pag-uugali. Sa pagbabago ni Saulo, may makikita tayo dito na mga dagliang pagbabago at mga nagpapatuloy na pagbabago. Una, pansinin natin na ang dagliang pagbabago ni Saulo ay ito. Nagsimula na siyang magsalita para kay Jesus sa halip na laban kay Jesus. Nung una-una, sa chapter 9, verse 1, at sa chapter 8 pa lamang, nakita natin ang kanyang bibig ay napupuno ng mga salita na laban kay Jesus. Pero pagdating ng chapter 9, makikita natin yung pag-iba. Ang kanyang mga salita ngayon ay napupuno ng mga pagtatanggol kay Jesus. Sabi ng verse 19 to verse 21, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nagkisamang ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco, at pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga, si Jesus na siya ang anak ng Diyos. At ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi, hindi baga ito, yaong sa Jerusalem ay lumipol at nagsitawag sa mga nagsitawag sa pangalang ito, at sa ganito'y siya ay naparito upang siya ay dalhin gapo sa harapan ng mga pangulong saserdote. So makikita natin dito yung biglang pagbabago. Bago siya pumunta ng Damasco, ang gusto niya sirain ang pangalan ni Jesus. Pero pagtuntong niya ng Damasco, makalipas ang 3 araw ng kanyang pagkabulag, iba na nangyari. Ang bukang bibig na niya ngayon ay ang pangalang Jesus. Now, sabi ng ating talata, si Jesus ay nanatili muna ng ilang araw kasama ng mga alagad sa Damasco. Pero kahit na siya ay babago pa lamang na mananampalataya, nagsimula na siyang mangaral patungkol kay Kristo. At simulan niya yung pangangaral sa mga Hudyo doon sa mga sinagoga. Kung tatandaan ninyo, siya ay nagpunta ng Damasco para pumunta ng sinagoga. Pero anong gagawin niya doon sa sinagoga? Hahanapin niya yung mga Kristiyano para hulihin at ibalik sa Jerusalem para ikulong at parusahan. Pero nabaliktad. Pagdating niya ng Damasco, pagtuntong niya ng sinagoga, hinahanap pa rin niya ang sinagoga, pero iba na ang kanyang gagawin. Ipapangaral niya na si Jesucristo. Now, ito yung makikita niyo na pattern ng pag-iibanghelyo, lalong-lalo na sa Book of Acts. Magsisimula silang mangaral sa mga Hudyo, pagkatapos ay mangangaral sa mga Hintil at mangangaral sa iba't ibang lugar. Pero alam niyo mga kapatid, madaling hong basahin yung ating talatang binasa, pero kung ating itong nilimi-limiin, ating bubulay-bulayin, naging mabigat agad ang laman ng pangangaral ni Saulo. Sapagkat sinimulan niya na ipangaral na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na ito yung pinakamabigat, ito yung pinakamahalaga, ito yung pinaka-fundamental na katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi lamang basta ipinahayag ni Saulo na ang Panginoong Jesus ay isang dakilang guro, madali ang tanggapin, na siya ay isang propeta, na siya ay isang espiritual na pinuno, pero yung kanyang ipangaral at sabihin sa mga Hudyo sa Damasco na si Jesus ay ang anak ng Diyos,
ito ay isang mabigat na katotohanan sapagkat ito yung pinakadiwa ng pagkakakilanlan ng Kristyanismo. Ito po yung sabihin nating pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Yung paniwalaan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Bakit po ito mabigat? Kasi sa konteksto ng mga Hudyo, ang pahayag na ito ay hindi basta titulo lamang. Ito ay isang deklarasyon ng pagka-Diyos ni Kristo. Ito ay isang pag-angkin na si Jesus ay ang ipinangakong Mesiyas. Kaya yung ipangaral ni Saulo na si Jesus ay ang anak ng Diyos ay hindi isang magaan na mensahe sa paningin, sa pandinig ng mga Hudyo. Ito ay isang malaking pagtalikod sa kanyang dating teolohiya bilang isang Pariseo. So sana nakikita ninyo na para sa atin siguro, madali nating tanggapin kasi lumaki tayo sa Roman Catholic Church at tayo ay naniniwala sa mga Orthodox doctrine, katulad ng paniniwala natin na si Jesus ay Diyos at si Jesus ay anak ng Diyos. For us, it is easy to receive. It is easy for us to understand. But not with the Jews. Hindi ito para sa mga Hudyo. Dahil para sa kanila, hindi si Jesus ang Mesiyas. Naalala ninyo kung bakit si Saulo, bakit siya galit na galit kay Jesus? Dahil hindi niya matanggap na yung Jesus na ipinako sa krus ay ang Mesiyas. Ngayon, pansinin niyo ito, na ito yung kaisipan ng mga tao na kausap niya. Pero ngayon, iba na ang kanyang ginagawa. Dati, nilalabanan niya yung doktrinang ito, pero pagdating niya ng Damasco, ito na yung doktrinang mismo na kanyang itinupukpok, yung kanyang idinidiin, yung ibinabaon sa puso at isipan ng mga tao. Kaya tandaan natin na ang titulong si Jesus ay anak ng Diyos, o ang anak ng Diyos ay ang mismong puso ng Kristiyanong pananampalataya. Nang ibig sabihin, if you're going to deny etong doktrinang ito na si Kristo ay ang anak ng Diyos, you will not be saved. Hindi ka maliligtas. Hindi ka magkakaroon ng totoong kaligtasan kung itong katotohanan ito ay hindi mo pinaniniwalaan. Isa sa napakahalagang katotohanan, isang napakahalagang sangkap ng totoong kaligtasan ay ang tunay na pagkaunawa sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Now, ano nangyari? Dahil ipinapahayag nito na si Kristo ay hindi lamang basta tagapagligtas, kundi siya yung Diyos na nagkatawang tao, siya yung may karapatan na humatol at magpatawad, siya yung kaganapan ng mga propesiya, at ang katotohanan na siya lamang ang daan patungo sa walang hanggan. Si Saulo, ang makikita nyo dito, bagamat bago pa lamang sa pananampalataya, ipinangaral na agad ang pinakasentro ng kasulatan, ang katauhan ni Kristo. So ito yung napakagandang paalaala, lalo na doon sa mga bagong mananampalataya. Hindi ibig sabihin na bago kang mananampalataya ay wala kang mensahe na pwedeng ibahagi. Bilang isang bagong mananampalataya, kung paano mo naunawaan na si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao na siyang namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan, ito yung katotohanan na dapat mong ibahagi sa mga tao na wala pa kay Kristo. Dahil makikita natin dito na si Saulo, sa kabila na siya ay bago pa lamang, hindi niya kinatakot na ipangaral ang katotohanan. Kung dati ito ay kanyang nilalapastangan, ngayon ito ay kanyang pinaparangalan. Kung dati ay inaaresto niya ang mga tao na nangangaral ng pangalan ni Jesucristo, ngayon siya na mismo ang nangangaral ng pangalang Jesus. Kung dati itinuturing niya na kalapastanganan ang mensahe patungkol kay Kristo, ngayon buong puso at buong tapang
niyang ipinapangaral na si Jesus ay ang Mesyas at tagapagligtas. Hinahanap pa rin niya ang mga sinagoga. Pero ngayon, hindi na para usigin ang mga alagad, kundi para mangaral na kasama ang mga alagad. Napalitan ang sigasig niya ng pag-iibanghelyo na dati ay matinding sigasig ng pag-uusig. Ngayon, nang makita ng mga tao yung kanyang ginawa, yung kanyang mensahe, ano nangyari? Namangha. Namangha yung mga taong nakarinig at napatanong sila sapagkat hindi sila makapaniwala. At anong tanong nila? Hindi ba ito yung nasa Jerusalem na lumilipol o sabihin nating sumisira, umuusig doon sa mga nagsisitawag sa pangalang ito, sa pangalang Jesus? At siya'y naparito upang sana ay dalhin gapos ang lahat patungo o pabalik sa Jerusalem sa mga pangulong saserdote. Nagtataka sila. Ang alam natin, itong taong ito kaya nagpunta dito para para mangusig. Pero bakit iba nangyari? Ano nangyari? Bakit pagdating niya dito, iba na yung kanyang ginagawa? Nakita nila yung malaking pagbabago sa buhay ni Saulo. Ang malaking pagbabago ng kanyang ginagawa at ang malaking pagbabago ng kanyang sinasalita. Napakagandang paalala ito sa atin mga kapatid. Napakagandang panuri ito sa atin. Simula ba nung ikaw ay naging Kristiyano, may nakita ba ang mga tao sa iyo na nagbago sa paraan ng iyong pagsasalita at sa paraan ng iyong ginagawa? Dumating na ba sila doon sa tanong na, bakit ganito na to ngayon? Ibang-iba na. Natapos lamang, nung isang araw lamang ganito, pagdating ngayon, iba na. Alam niyo ito, minsan sa atin, it will take us 1 month, 1 year, pero kay Saulo, it only takes 3 days para bumaliktad ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Nabago na yung dahilan ng kanyang pagpunta sa Damasco. Kung noon ay para wasakin ng iglesia, usigin ng mga alagad, ngayon, ang pagpunta niya sa Damasco ay para patatagin ang iglesia at samahan ang mga alagad. Ito yung unang bagay na nakita natin na nagbago kay Saulo. Pagtuntong niya ng Damasco, ibang Saulo na ang nandoon. Pero ang kagandahan dito mga kapatid, ito, yung pangalawa, ang nagpapatuloy niyang paglago, lumago pa siya sa karunungan. Ito isang paalala rin sa atin na hindi ibig sabihin naging mananampalataya ka na hanggang doon ka na lamang. Na ikaw ay Kristiyano na, ikay papunta na ng langit and that is enough. No. Ang isang mananampalataya ay dapat naghahangad na magkaroon ng paglago at patuloy na matuto sa kanyang pananampalataya. Sabi ng verse 22, datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. So makikita nyo dito, hindi tumigil itong si Saulo sa kalagayan ng kanyang pananampalataya. Hindi siya nakontento na ako'y ligtas na. Si Saulo ay nagkaroon ng desire na lumago sa kanyang pananampalataya. Sabi nga ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na kayo ay lumago sa biyaya at sa kalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nakita natin kay Saulo. At ito'y paalala sa ating mga kapatid, na hindi ka dapat makontento na alam mo lamang si Jesus ang tagapagligtas. Kailangan lumago ang iyong pagkakilala sa Kanya. Makikita natin dito na si Saulo, mas nag-improve ang kanyang pangangaral, mas lumalim ang kanyang mga mensahe, at mas lalong naging matapang ang kanyang pangangaral. Pero ang tanong natin, saan ang galing itong kanyang katapangan? Saan ang galing yung kanyang karunungan? Naalala niyo po ba nung sinabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, na nung pinuntahan ni Ananias itong si Saulo, ang ipinagawa sa kanya ng Panginoon ay patungan ng kamay.
At ang sabi, kapag pinatungan ng kamay, siya ay mapupuspos ng Espiritu. At ito na po yung bunga ng pagkapuspos ni Saulo ng Espiritu. Nung siya ay tumanggap ng Espiritu at napuspos ng Espiritu, siya ay nagkaroon ng karunungan at ng katapangan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ito mismo yung ipinangako ng Panginoon sa Acts 1:8. Dapat pag tumanggap kayo ng banal na Espiritu, darating sa inyo yung kapangyarihan. Kapag tinanggap nyo ang Espiritu, may kapangyarihang darating sa inyo. Kaya ang punto natin dito mga kapatid, ang paglago sa karunungan at katapangan sa pangangaral ng Ebanghelyo ay mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin nito, lumalago, tumatapang ang isang mananampalataya sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. Now, bilang paglalapat o application, sa bagong tipan, ang banal na Espiritu ay tumatahan na sa bawat taong sumampalataya sa Panginoon. Kung magkaganon, meron tayo ng parehong kapangyarihan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng tulad ng kay Saulo. Bakit? Sapagkat parehong banal na Espiritu ang tumahan sa atin at tumahan kay Saulo. Ang tanong na lamang, bakit kaya si Saulo ay sumobra ang tapang? Pero ang karamihang Kristiyano ay naduduwag. Kung pareho ang nasa loob, bakit yung iba ay hindi tumatapang? Ang sagot, sapagkat marami ang hindi nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa halip na ikaw ay magpasakop, sa halip na ikaw ay sumunod, ang maraming Kristiyano ay patuloy na nagmamatigas. Pero si Saulo, hindi ganon. Si Saulo ay nagpasakop at patuloy na kanyang sinunod ang utos ng Panginoon. Pero ang tanong siguro ninyo, bakit kaya ganong kabilis ang paglago ni Saulo? Now, we need to understand mga kapatid, na si Saulo naman bago naligtas ay isa ng Pariseyo. Siya po ay nag-aral na sa paanan ni Gamaliel. Kumbaga nag-aral na siya sa isang pinakamataas na paaralan ng mga batas. Ibig sabihin nito, si Saulo ay pamilyar na sa lumang tipan. Bagamat nung una ay mali ang kanyang mga pagkaunawa dito, pero nung nabuksan ang kanyang kaisipan, eto napakaganda. Sinimulan niyang gamitin ang lumang tipan para patunayan na si Jesus nga ang Kristo, ang Mesyas, ang kanilang hinihintay. Now, ano yung napakahalaga nito? Kasi ang mga Hudyo, meron silang kamalayan sa lumang tipan, na gaya noon ni Saulo. Ang kaibahan lamang ni Saulo, talagang siya ay nag-aral. Kaya kabisado niya ito. Ngayon, anong ginawa niya? Noong una, yung lumang tipan, hindi niya nakikita si Kristo. Pero nung siya'y sumampalataya sa lumang tipan, ipinapakita niya ngayon sa mga tao, ito yung Kristo. Ito yung Mesyas. At ngayon masasabi natin na maaaring pinagdudugtong-dugtong na niya ang iba't ibang mga talata sa lumang tipan tungkol kay Jesus at ipinapakita kung papaanong ang lahat ng yon ay tumutukoy kay Jesus. Parang ganito, para makita yung picture. Nung una, pag nagbabasa siya ng lumang tipan, wala siyang nakikitang Jesus. Kaya nilalabanan niya yung Jesus. Pero ngayon, nung siya'y maligtas, kapag bumabasa siya ng lumang tipan, pag tinitingnan niyo yung Genesis, tinitingnan niyo yung kay Moses, tinitingnan niyo yung kay Isaiah, ang lahat ng yung sinasabi niya, eto si Jesus. Ito yung Kristo. Ito yung Mesyas. Kaya ano yung magandang punto makikita natin dito? Ang kaalaman sa Biblia ay hindi automatikong nagpapaging mananampalataya sa isang tao. Ang pagkilala kay Kristo ang siyang tunay na nagliligtas at nagpapabago sa isang tao. Ang ibig sabihin nito, bagamat noon alam ni Saulo ang lumang tipan nang higit sa sinuman, pero hindi ito naging dahilan para siyang maging mananampalataya.
Sa katotohanan, hindi niya nga ito nauunawaan. Kailan lamang niya naunawaan? Naunawaan niya lamang ito noong siya'y naging mananampalataya kay Kristo. Noon lamang niya naituro ang ganap na kahulugan ng kasulatan na nakatuon kay Kristo. So ilang katotohanan ang pwede nating makita dito? Una, kapatid, maaaring gamitin ng Diyos ang iyong nakaraan bago ka pa maging Kristiyano para sa iyong pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang iyong nakaraan para ikaw ay gamiting mas epektibong tagapagbahagi ng Ebanghelyo. Una, lahat ng iyong nakaraan, mabuti man yan o masama, o mga nakakayang nakaraan, maaari itong gamitin ng Panginoon para mas maging epektibo ka sa pag-iibanghelyo. Halimbawa, yung sobra mong kasamaan noon ay maaaring maging isang epektibong ilustrasyon ng biyaya ng Diyos na nagbabago. Alam nyo, minsan nakikita natin, mas nagiging nakakaantig ng puso at ng mangha yung pagliligtas ng Panginoon doon sa mga taong dati ng kriminal. Yung mga mamamatay tao, yung mga sugapa sa bisyo at imoralidad. Yung buhay na talagang nasa lusak ng kasalanan. Na bigla na lamang silang babaguhin ng Diyos. Nakapaglabas nila sa kulungan, ibang-ibang tao na sila. At ito'y isang katotohanan na ang Diyos ay kayang magbago ng kahit ng pinakamasamang tao. Alam nyo kaya ganito yung impact ng mga tao kay Saulo, ni Saulo sa mga tao. Kasi alam niyang itong si Saulong ito, bago dumating ng Damasco, ay manguusig, mamatay tao, maninira ng church, lapastangan sa pangalan ni Jesus. Pero pagdating niya ng Damasco, ibang-iba. Yung mabagsik sa mga Kristiyano, naging maamo sa mga Kristiyano. Pero matapang na ipinapangaral ang Kristo. Pangalawa, maaaring gamitin ng Panginoon ang iyong kalaman bago ka pa naging Kristiyano para mas maging epektibo kang mangangaral ng Ebanghelyo. Alam niyo, maraming alam itong si Saulo sa lumang tipan. Kaya ang nangyari, nung naging mananampalataya siya, ginamit niya yun para ngayon, mas patunayan niya na si Jesus ay ang Kristo o ang Mesyas. So ang punto natin dito mga kapatid, ang dating kaalaman ng kasulatan ay maaari nating gamitin para mas maipaliwanag ang Ebanghelyo. So wag kang manghihinayang kung meron kang mga natutunan noon. Dahil yung mga natutunan mong yun ay pwedeng ma-reinforce ng katotohanan. At yung katotohanan yon ang gagamitin mo para mas maipaliwanag si Kristo. Kaya mas naging madali para kay Saulo na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat alam niya na kung ano yung sinasabi ng Biblia at nabuksan ng katotohanan na yung palang kanyang alam na yon ay patungkol kay Kristo. Pero meron sa ating paalaala, ito yan. Ang kaalaman lamang sa banal na kasulatan ay hindi sapat para magkamit ng kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay nakakamit sa tunay na pagkakilala at pananampalataya kay Kristo. This is a warning na hindi ibig sabihin na alam mo ang Biblia, ligtas ka na. Na hindi ibig sabihin na marami kang alam sa talata sa Biblia ay ligtas ka na. Dahil kung meron man na mas maraming alam sa Biblia, si Saulo yon. Pero hindi siya ligtas. Kailan siya naligtas? Nung siya ay kinilos ng Diyos. Kaya kahit alam mo ang kasulatan, pero hindi ka nito dinala sa pananampalataya kay Kristo, ang kaalaman mong ito ay kapos sa kalangitan. Kung hindi tayo gaya ni Saulo, na marami namang alam sa kasulatan, kung magkaganon, dapat kang magsikap na magpagal na alamin ang kasulatan upang mas maging epektibo kang tagapangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang unang panuri ko sa iyo, kapatid, ay ito. Ikaw, paano ka na nabago
ng Ebanghelyo. Anong mga pagbabago ang nakikita sa iyong ginagawa at naririnig na lumalabas sa iyong dila? Ikaw ba ay naging isang matapang ng mangangaral ng Ebanghelyo na gaya ni Saul? Yan ang una. Pangalawa, ang dating manguusig, ngayon ay siya nang inuusig. Pakinggan niyo itong sinabi ng verse 23 to 24. At nang maganap na ang maraming mga araw, ay nangagsanggunia ng mga Hudyo upang siya'y patayin. Datapwat na pagtalastas ni Saulo ang kanilang banta at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw at gabi upang siya'y kanilang patayin. So hindi lamang nagbago ang pamumuhay at pananalita ni Saulo, na bago din yung kalagayan ng kanyang buhay. Anong sabi ng Panginoon kay Ananias? Sabihin mo kay Saulo ang maraming pagdurusa na kanyang daranasin ng alang-alang sa aking pangalan. Eto na, nangyari na. Biruin nyo mga kapatid, katatapos pa lamang ng conversion, nangaral. At pagkatapos niyang mangaral, ano agad na nangyari? Pag-uusig. Kaya mula sa pagiging isang manguusig, nabaliktad ngayon. Siya na yung inuusig. Dahil naging matapang siyang mangangaral, maraming mga Hudyo ang nagalit sa kanya. Dahil nga ang kanyang ipinapangaral, si Jesus ang anak ng Diyos. Dahil yung Jesus na dati niyang nilalapastangan, ay yung Jesus na kanyang pinaparangalan. Dahil dito ang mga Hudyo ay nagkasundo na siya ay patayin. Subalit sa probidensiya ng Diyos, nalaman nito ni Saulo, hindi ko alam kung paano, malamang ay dahil sa kanyang mga alagad, at dahil dito ay nakagawa sila ng paraan para siya ay makatakas. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ito nangyari agad-agad. Hindi ito yung after 3 days, nangaral siya, sinikap na siyang patayin. Kasi po, kapag binasa natin ang aklat ng Galasya, malamang makikita natin na nangyari po itong pagbabanta sa kanya pagkatapos niyang bumalik galing ng Arabia. Kasi sa Acts chapter 9, hindi natin makikita kung ano ang span of time, kung kailan ito binalak ng mga tao. Pero kapag ating pong binasa yung mga kaugnay na talata, especially in Galatians chapter 1, verse 11 to 20, ang nangyari po ay ganito. Siya ay nanatili lamang ng ilang araw sa Damasco pagkatapos niyang maligtas. Nangaral siya sa mga sinagoga, pero siya po ay nagpunta muna ng Arabia sa loob ng 3 taon. At pagkatapos ng 3 taon doon sa Arabia, tsaka lang po siya bumalik ng Damasco. Nung siya po ay nandun sa Arabia, ito yung panahon na siya ay nagpalago sa kanyang pananampalataya. Ito yung panahon na malamang ay kanyang binalikan yung mga lumang tipan at kanyang sinuri kung paanong si Kristo makikita. Kumbaga ito yung panahon nung siya ay nasa Arabia na siya ay nag-aral habang nangangaral ng Ebanghelyo. Now, after 3 years, bumalik siya ng Damasco. Nangaral muli siya sa mga sinagoga. But this time, lalong mas matapang. Matapang na nang umalis, mas lalo pang tumapang nung bumalik. Kaya po nabahala ang mga Hudyo. Kaya nagkaisa sila at nagplano sila na patayin itong si Saulo. Araw-araw daw silang binabantayan doon sa mga tarangkahan, doon sa mga gate, para itong si Saulo ay kanilang mapatay. Ang plano siguro ng mga to, hindi doon sa loob ng Damasco patayin, sa labas. Pero, makikita natin dito, merong probidensiya ang Diyos. Nalaman na itong si Saulo ay papatayin ng mga tao, kaya yung kanyang mga alagad ay nagplano na siya ay itakas. Now, ano katotohanan makikita natin dito? Kapatid, kapag ikaw ay naging mananampalataya, tandaan mo to, at tinayuan mo ang iyong pananampalataya, hindi lahat ng tao sasang-ayon sa iyo. Are you with me? Kapag ikaw bilang isang mananampalataya ay nagsimulang tumayo ng matibay at ikaw ay nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo,
hindi lahat ng tao sasang-ayon sa iyo. Ang malimit pa nga, yung mga dati mong kasama, yung iyong mismong kapamilya, ang unang uusig sa iyo at hindi makakaunawa ng ginagawang pagbabago sa iyo ng Diyos. Siguro kung mananahimik ka lang, hindi ka gagawa ng malaking pagbabago sa iyong pamumuhay, hindi ka magbabahagi ng ebanghelyo sa iyong mga kasama, hindi ka tatayo sa mga maling gawain, siguro hindi ka nila papansinin. Pero kapag nagsimula kang manandigan na mali yan, hindi tama yan. Pag nagsimula kang manaway ng mga maling mga pag-uugali at pag nagsimula kang magsalita patungkol kay Kristo, asahan mo kapag nagbago ang ugali mo at nagbago ang mga pananalita mo at ito ay patungkol na kay Kristo, maganda ka. Siguradong uusigin ka nila. Nariyang sabihin, aba, ano nangyari sa iyo? Ano nakain mo? Parang banal ka na ngayon. Kahapon lamang nagmumura ka. Ngayon nagpupuri ka na. Ano nangyari sa iyo? Dati naman tayo magkakasama, ginagawa natin ito. Bakit ngayon? Iiwanan mo kami sa ere. Pare-parehas tayo ng ginagawa dati. Pare-parehas tayo ng likaw ng bituka. Pero bakit ngayon? Iba ka na. Imagine yung ganito yung nangyari kay Saulo. Sa mahabang panahon ng kanyang buhay, siya isang pariseyo, tagapagtanggol ng pananampalataya ng mga Hudyo, pero pagkalipas ng ilang panahon, ibang-iba na. Kaya ano nangyari sa kanya? Siya ay inusig. Pero ganun pa man, ito ang tandaan ninyo, tutulungan ka ng Panginoon. Gaya nangyari kay Saulo, ang ginawa ng Panginoon siya ay iniligtas sa magitan ng kanyang mga kasamahan. Sabi ng verse 25, ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad at ibinaba sa kuta na siya inihugos na nasa isang balaong. Medyo malayo yung Tagalog sa balaong. Basket kasi yung balaong, di ba? Hindi ko wala akong sa atin ay bayong. Pero sa kanila balaong. Salin dito. Now, alam ni Saulo kung ano yung plano. Kaya nag-isip siya ng ng plano. Kaya makikita nyo dito, hindi siya nagkaroon ng alagad sa loob ng ilang araw. Kaya meron na siyang alagad kasi nung siya'y nangaral, nagpunta siya ng Damasco, ng Arabia, pagbalik niya ng Damasco, meron na siyang mga tagasunod, meron na siyang mga kasama. Kaya yung kanyang mga kasama nakaisip ng paraan. Huwag nating idaan sa gate. Idaan natin sa bintana ng pader at ilagay natin sa basket para hindi mahalata ng mga tao. So, ano nangyari po dito? Iniligtas siya ng Panginoon. Meron akong gustong liwanagin. Ang pagtakas ni Saulo ay hindi larangan ng karuwagan. Duwag naman pala si Saulo. Takot naman palang mamatay alang-alang kay Kristo. Mapatid, hindi po. Tingnan natin ito bilang isang matalinong pag-iingat ng buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi naman tama na merong pag-uusig, tapos ang gagawin mo, sasalubungin mo lahat ng pag-uusig. Oo, nandito ako, patayin niyo ako. Hindi ganun eh. Nung inuusig siya, nagplanong tumakas. Bakit? Makikita natin na hindi pa yung oras ng kanyang kamatayan. Naalala niyo ba ang Panginoong Yesus? Nung siya'y inuusig, sa mga panahon siya'y nangangaral, may mga pagkakataon, nung mahinuha ng Panginoon, na siya'y huhulihin, anong ginagawa ng Panginoong Yesus? Tumatakas sa gitna nila. Nung ang mga mananampalataya inuusig sa Jerusalem, ano ang sinabi ng Panginoon? Sila'y magtungo sa ibang lugar upang doon mangaral. So, mga kapatid, hindi lahat ng pagtakas ay bunga ng karuwagan. May mga pagtakas na kailangan mong gawin para ingatan ang iyong buhay. Pero ito yung tatandaan. Hindi kasalanan ng tumakas kung mayroong pag-uusig. Pero, tatandaan ninyo, may panahon kung saan ang pag-uusig ay dapat harapin. Ganito yung makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Nung alam niya na ito na yung oras para siya ay hulihin at patayin, naalala nyo nung siya na doon sa bundok, nung siya huhulihin, hindi na siya tumakas. Kasi alam niya, ito na yung oras. Ito na yung oras para siya ay hulihin, parusahan, ipasok krus, at mamatay. Ganon din naman si Saulo.
nung panahon na kailangan na niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon, hindi siya tumakas. At hinayaan niya siyang patayin ng mga tao. So ang hamon sa atin mga kapatid, maging matapat at matapang nawa tayong mangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mga pag-uusig na maaring natin ang dahil dito. So, you need to accept the reality. Kasama sa buhay ng isang Kristiyano, yung ikaw ay usigin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mapalad kung inuusig ka ng dahil sa iyong pananampalataya. Dahil ang pag-uusig ng dahil kay Kristo ay pagiging kabilang kay Kristo. Kaya wag ho kayong malungkot, wag ho kayong matakot kung kayo makaranas ng pag-uusig sapagkat mapalad ka kapag inuusig ka ng dahil kay Kristo. Dahil, ang ibig sabihin niyan, tumatayo ka sa iyong pananampalataya. Ang dapat mong ikatakot, yung Kristiyano ka pero wala ka man lamang naranasang pag-uusig. Bakit? Dahil wala silang nakikitang pagbabago. Kaya wala silang sisitahin sa iyo kasi wala kang pagbabago. Pangatlo, itong napakaganda rin. Ang dating inaayawan, ngayon ay siya nang sinasamahan. Verse 28 to 30. At siya ay kasama nila sa mga na pumasok at lumabas sa Jerusalem na nangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpilitan niyang sila'y mapatay. At nang maalaman ito ng mga kapatid ay inihatid niya siya sa Cesarea at siya ay sinugo mula nila sa Tarso. Now, makikita nyo dito, ang mga mananampalataya noon sa Jerusalem ay kanyang kinakaayawan, kinamumuhian, kinayayamutan, pero noong siya ay naging mananampalataya na, sino na kanyang gustong kasama? Yung mga alagad na. Pero sa simula, ano ang naging reaksyon ng mga Hudyo? Ng mga mananampalataya sa Jerusalem? Ayaw nilang makisama. Siyempre naman. Sino pa naman ang gusto mong makasama? Gusto mong makasama yung isang tao na pumapatay sa mga kasama mo? Yung, alam nyo, 3 years ago, nung umalis ito dito, napakadami niyang pinatay. Isa na doon sa kanyang pinatay, yung diakono natin. Pinatay niya si Stephen. Tapos ngayon, pupunta dito sa atin at makikisama sa atin. Teka muna, baka isa itong espiya. Baka hindi ito totoong mananampalataya, baka ito nagkukunwari lamang. Now, ano makikita niyo ditong paghihirap na dinaranas si Saulo? Tumakas siya mula sa Damasco dahil siya inuusig. Pero nung bumalik siya sa Jerusalem, ayaw naman siyang pasamahin. Parang iniisip ni Saulo ngayon, saan ako pupunta? Umalis ako doon, inuusig ako ng mga kalaban. Pag dating dito, yung dapat nakakampi ko, ayaw naman akong pasamahin. Pero syempre, dapat nating unawain at sigurado akong naintindi naman ito ni Saulo. Dahil nga po, alam naman ni Saulo kung anong mga bagay ang kanyang ginawa noon bago siya naging Kristiyano. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya sapagkat sariwa pa sa kanila ang ginawa ni Saulo sa kanilang mga kasama. Pero merong magandang nangyari. Merong pong tumulong kay Saulo para tanggapin siya ng mga alagad. At ang pangalan niya ay si Bernabe. Kung kakaroon kayo ng anak, magandang pangalan ng Bernabe or Barnabas. Bakit? Sabi ng verse 27, datapwat kinuha ni Bernabe at siya ay iniharap sa mga apostol at sa kanila ay isinalaysay kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon at kinausap siya at kung paanong siya nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ng Jesus. Now, merong isang tao na tumayo para kay Saulo. Ang pangalan niya ay si Bernabe or si Barnabas or si Jose. Okay, now, ito yung pangalan o pangalawang pagkakataon na makikilala natin ang pangalang Bernabe sa Aklat ng Mga Gawa. At habang nakikilala niyo po yung pangalang Bernabe, magugustuhan niyo yung karakter ng taong ito. Una natin siyang nakilala sa chapter 4, kung saan
nalaman natin na ang kanyang tunay na pangalan ay Jose. Siya po isang Libita na taga Cyprus at kilala siya bilang isang taong may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Naalala niyo po ba na siya yung nagbenta ng kanyang lupa at ng kanyang mga bahay sa Acts chapter 4, yung dulo, na kanyang ibinigay sa paanan ng mga apostol para magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang mga alagad. Sa katunayan, doon ho nanggaling yung pangalang Bernabe or Barnabas. Nang ibig sabihin ng pangalang Bernabe o Barnabas ay anak ng pagpapalakas ng loob or son of encouragement. Dahil dito, Bernabe ang tawag sa kanya ng mga apostol kaysa Jose. Kasi nga, yung kanyang pangalan is the son of encouragement. Pagdating dito sa chapter 9, si Bernabe ulit ang ginamit ng Diyos para tanggapin ng mga apostol at ng mga alagad itong si Saulo. Sapagkat siya ang nagpatotoo tungkol sa pagbabago nangyari kay Saulo. Kung paanong nakatagpo niya ang Panginoong Yesus, kung paanong kinausap siya at tinawag ng Panginoon para mangaral, at kung paanong matapang siyang nangaral sa Damasco. Now, hindi po nating alam, actually, hindi ko alam kung paano nalaman ni Bernabe na nagkaroon na ng conversion itong si Saulo na hindi alam ng mga apostol at ng ibang mga alagad sa Jerusalem. Pero nalaman ni Bernabe. At siya ang nag-testify, nag-vouch dito kay Saulo na totoo talaga na itong taong ito ay mananampalataya na. Ang ibig sabihin, si Bernabe o si Barnabas ang tumulong kay Saulo para makapasok sa iglesia ng Jerusalem. Bilang paglalapat, kailangan natin ng maraming Bernabe sa iglesia. Ito yung mga taong marunong tumanggap ng mga bagong dating. Yung marunong tumanggap at magpakilala ng mga bagong mananampalataya sa ibang mananampalataya. Ito yung tumutulong na maramdaman ng isang bagong mananampalataya na siya ay belong sa iglesia ng Panginoon. Diba minsan merong ganitong mga sitwasyon sa churches, may mga bagong mananampalataya, mga bagong baptized, but they cannot feel yung being belong to the church. Kasi bago pa lang. Si Bernabe ang ginawa niya, may bagong mananampalataya, dumating sa isang iglesia, siya ang sumama upang tanggapin. Kailangan natin ng maraming Bernabe ng iglesyang ito. Ito yung accommodating, ito yung mahilig magpalakas ng loob, ito yung matulungin sa mga kapatiran. Now, ano muli ang nangyari? Nang tanggapin na ng mga apostol at ng mga alagad sa Jerusalem, itong si Saulo, ano na naman yung kanyang ginawa? Na mahinga? Hindi. The same na kanyang ginawa pagpunta niya ng Damasco. Anong ginawa niya sa Damasco? Nangaral. Anong ginawa niya pagdating niya ng Jerusalem? Nangaral muli at merong adjective na ginamit. Hindi lang basta nangaral. Matapang na nangaral ng salita ng Diyos. Patuloy siyang nangaral ng katotohanan. Now, ayon sa aklat ng Galatia, tumagal lamang po si Saulo ng 15 days sa Jerusalem na kasama sina Peter at yung iba pang mga alagad. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagtagal ng matagal na panahon sa Jerusalem kasi siya po ay magkakaroon ng mas malawak na ministeryo labas sa Jerusalem. Pero makikita nyo dito na medyo naging kakaiba sa akin nung mapag-aralan ko ito. Sa panahong yon, nung siya'y nakisama sa mga alagad at patuloy na matapang na ipangaral ang ebanghelyo, meron siyang nakasagupang grupo. Meron siyang mga nakausap na grupo. At ang grupong ito na kanyang kinausap at nakadebate ay ang mga Hellenistic Jew. Naalala niyo yung ibig sabihin ng Hellenistic Jew? Ito yung mga Hudyo na nagsasalita ng wikang Griego. Nabanggit na natin ang grupong ito noon. At maaring sila rin yung grupong ito na nakipagtalo kay Esteban. Naalala niyo nung tumayo si Esteban sa harapan ng Sanhedrin? Merong grupo dito ng mga Hellenistic Jew na nakipagtalas-tasa sa kanya, na nakipagdebate sa kanya. Naalala niyo po ba kung anong ginawa nila kay Esteban? Pinatay nila sila
Pinatay nila siya dahil wala silang magawa. At natandaan niyo ba kung sino yung nandoon noon? Na posibleng isa sa nandoon noon na kalaban ni Esteban nung siya ay nakikipagdebate? Si Saulo. Nasa katunayan pa nga, noong kanilang papatayin si Esteban, yung mga balabal ng kanilang mga damit ay inilagay sa paanan ni Saulo. At sino nag-go signal na patayin si Esteban? Si Saulo. At ngayon, ang ginagawa ni Saulo ay ang kaparehong bagay na ginawa ni Esteban na dati niyang ipinapatay. Gaano kalaking tapang ang kailangan mong daladala para magawa mo na harapin ang grupo na kilala mong pumapatay ng mga taong hindi nila kayang patahimikin? Gaano kalaking tapang ang kailangan mong dalhin para harapin mo yung mga taong dati mong kasama na alam mo na merong kakayanang pumatay? Kaya gaya ng ginawa nila kay Esteban, ganito rin sila tumugon kay Saulo. Sinikap nilang patayin si Saulo. Alam nyo, ang mga taong ito, kapag hindi nila kayang talunin ang kanilang kalaban sa argumento, madalas meron silang hinahanap na ibang paraan para manalo. At ano yon? Patahimikin ang kalaban, patayin. Ito yung katapangan na bunga ng banal na espiritu kay Saulo. 'Di ba? Bakit natakot si Ananias na humarap noon kay Saulo? Dahil alam niya kung gaano kahigpit, kung gaano katindi itong si Saulo na pumatay. Para itong paglapit sa bunganga ng leon. Ito mismo yung ginawa ngayon ni Saulo. Lumapit siya sa bunganga ng leon. Kung duwag si Saulo sa pag-uusig, pagdating niya ng Jerusalem, hindi na siya mangangaral. Pero hinarap niya ang dati niyang mga kasamahan na matapang na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Pero, ano huli ang naging tugon ng mga tao sa kanya? Patayin. Na gaya ng sa Damasco. Nakita niyo dito ngayon yung katuparan ng sinabi ng Panginoon kay Ananias na siya ay magdurusa ng maraming pagdurusa dahil sa aking pangalan. Ngunit ang kaibahan ngayon, si Saulo ay bahagi na ng iglesia. Meron na siyang kakampi, kaya ang iglesyang ito ay tumindig sa tabi ni Saulo upang siya ay protektahan. Kaya anong ginawa nila? Dahil alam nila na matindi na ang galit sa iyo, so ang ginawa ng iglesia ay kanilang dinala si Saulo sa Cesarea. Hanggang sa sila'y sinugo niya papalik ng Tarso. Now, yung Tarsus o ito yung lugar nitong si Saulo. Ito po yung kabisara ng Cilicia, at ito yung mismong bayan ni Saulo. Kaya tawag sa kanya ay Saul of Tarsus. At dito po si Saulo na natili ng 8 hanggang 10 taon. At ayon sa mga theologian, ito yung tinatawag nilang silent time o silent years of Paul. Ibig sabihin, nung siya ay nasa Tarso, walang masyadong naging kwento o kasaysayan kung anong ginawa niya sa Tarso. Kasi pagbalik niya sa pagmimisyon o sa paglilingkod, dito na po niya sisimulan yung famous na tinatawag nating Paul Missionary Journey. Ito yung panahon na kung saan siya ay maglalakbay sa iba't ibang lugar sa mundo. So ano yung magandang bagay na kailangan nating makita dito? Kapatid, kaibigan, sa aming mga regular na bisita, tandaan niyo ito, kapag kayo ay sumapi sa isang iglesia, sumasapi ka rin sa misyon nila. Kapag ikaw ay naging miyembro ng iglesia, sumasapi ka sa kanilang gawain. Kaya ang isang iglesia, tandaan mo, ay tinawag upang maging isang iglesia na nangangaral at nagdadala ng ebanghelyo sa lahat ng tao, sa lahat ng panig sa mundo. Kaya pag kayo naging miyembro ng iglesyang ito, dapat alam mo na isang tungkulin mo, ibahagi at ipangaral ang ebanghelyo sa mundo. Kaya kung talagang tayo
ay lahat ay mananampalataya kay Kristo, tandaan mo may pare-parehas tayong pananagutan na sundin ang utos ng ating Panginoong Kristo na humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng may buong katapangan. Kaya nga lagi kong ini-encourage sa mga member natin na kung merong opportunity na mangaral ng ebanghelyo, mangaral tayo. At kung walang opportunity, gumawa tayo ng opportunity. Kagabi po, biyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng funeral service ulit. Nung nakaraang linggo, funeral service sa Nanay Aning, kagabi sa funeral service sa Tito ni Mark. Ini-encourage ko yung mga kalalakihan, mga men natin, sa first Tuesday ng buwan na ito, ng December, wala pang tumutugon sa challenge, magkaroon ng open-air evangelism doon sa food park sa Talisay. Kina-challenge ko, sinong mangunguna, sinong mangangaral, wala pang tumataas ang kamay. Pero baka pagkatapos ng mensaheng ito, meron na magsabi, Pastor, ako na. Kailangan natin ito. Sapagkat ito yung mensahe na kailangan iparating sa mga tao. Kaya ang hamon ko sa iyo, maging kaisa ka ng iglesyang ito sa pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng tao. Sama-sama tayong mag-ebanghelyo. Dalhin mo ang ebanghelyo sa mga kapamilya mo, sa mga kaibigan mo. Magdala ka ng bisita tuwing linggo upang makarinig sila ng ebanghelyo. Kung magkaganon, magkakaroon sila ng pagkakataong maligtas dahil makakarinig sila ng pangangaral ng ebanghelyo. Pero ipapalala ko sa inyo, hindi lahat ng nakakarinig ay nakakaunawa. At hindi rin lahat ng nakakarinig ay sumasampalataya. Alam nyo, nung iniisip ko, nung si Saulo mula sa Damasco, nangaral, pumunta ng Arabia ng 3 taon, parang nag-master degree siguro sa Arabia, pagbalik ng Damasco, napaka-eloquent, napakatalino ng pangangaral. Pero hindi sumampalataya ang mga tao. Pagbalik niya ng Jerusalem, nangaral, pero hindi pa rin naniwala ang mga tao. Meaning to say, wala po sa galing o sa talino ng tao para makumbinsi mo ang isang tao na manampalataya kay Kristo. Ito po ay nasa pagkilos ng banal na espiritu. Pero kailangan ng isang matapat at matapang na pangangaral ng ebanghelyo. Sometimes people will be hurt about the gospel. May mga pagkakataon na matitisod, magagalit sa iyo. Hindi nila tayang tanggapin yung katotohanan sila'y makasalanan. Pero let the gospel be offensive to the sinners. Hayaan natin ito yung makasakit sa kanila, makatisod sa kanila. Sapagkat kung hindi nila makikita ang kanilang kasalanan, hindi nila tatanggapin ang katotohanan na kailangan nila ng kaligtasan. Ipangaral mo na may katotohanan ang ebanghelyo at magbubunga ito. Sabi ng verse 31, ano yung nangyari nung panahong yon? Sabi ng verse 31, sa gayon, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Palibhas ay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsidami. Ang unang bugso ng pag-uusig nung panahong yon ay tuluyan ng humupa. Yung first wave ng persecution natapos. Bakit? Yung primary persecutor naligtas. Yung kumbaga, pinakamatinding nag-uusig ng Kristiyano naligtas. Nawala po yung Saulo na nangunguna. Kaya nung panahon na yon, nagkaroon ng kapayapaan sa buong iglesia ng Judea, Galilea, at Samaria. Kasi nakita ng mga Hudyo na yung pinuno nila mismo ay naging Kristiyano. Kaya anong nangyari? Yung ebanghelyo ay patuloy na lumaganap ayon sa plano ng Diyos, kaya naipangaral ang ebanghelyo sa Judea, Galilea at Samaria. May persecution, pero hindi na ganun katindi. Kasi yung ang pangunahing tagapag-usig ay iniligtas ng Diyos. Siguro iniisip nila, huwag tayong masyadong matapang, baka mapagaya tayo kay Saulo. Na nabaliktad ang kanyang buong teolohiya. At nung panahong yon, tinamasan ng iglesia ang panahon ng kapayapaan at nagkaroon ng patuloy na paglago ang iglesia. At ang sabi ng ating talata, pinalakas sila, pinalakas ang kanilang loob,
lumago sila sa bilang, lumago sila sa kabanalan, nabuhay sila na may takot sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid ang kagandahan. Kapag ang isang iglesia ay tapang na nangangaral ng ebanghelyo, nandoon ang pagkilos at pagkapalago ng Panginoon. Hindi ho ang ating hangarin ay magpadami ng miyembro. Ang hangarin natin, maibahagi sa tao ang ebanghelyo ni Kristo. Ang pagdaragdag sa isang iglesia ng mga mananampalataya ay hindi sa pagkilos ng tao, kundi sa biyaya ng Diyos. Kasana, ngayong araw na ito, mahamon tayo na magkaroon ng pagbabago mula nung tayo ay iniligtas ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, isang mapanghamong mensahe ang aming napakinggan. Isang katotohanang nangyari sa mga alagad sa Bagong Tipan. Si Saulo ay isang buhay na patotoo na kahit gaano kalayo ang relasyon nila sa iyo, kahit gaano karami ang kasalanang nagawa nila sa iyo, walang malayo at walang marami, walang masama na hindi kayang abutin at baguhin ng ebanghelyo. Panginoon, kung amin lang mapipicture kung papaano talaga nagkaroon ng radical change si Saulo, we will be amazed by your grace. Pero Panginoon, hindi namin kailangan yung katulad ng kay Saulo na kinakailangan namin naging napakasama para maligtas. Sapagkat kahit ang aming katiting na kasalanan sa aming paningin ay maraming kasalanan sa iyong pananaw. Kaya Panginoon, ang aming dalangin na kung meron man sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito, na kanilang nakita ang kapangyarihang magbago ng ebanghelyo, nawa ngayong oras na ito, sila'y tumugon sa iyo. At sa aming mga miyembro, Panginoon, sana makita ng mga kapatiran na kami bilang isang iglesia ay iyong inatasan na matapang, matapat na ipangaral ang ebanghelyo sa mga tao. Ito yung mandato sa amin. Bilang isang iglesia, dapat kaming humayo, dapat kaming mangaral, dapat kaming maging matapang upang ipangaral ito. Mga kapatid, sa ilang sandali tayo tumugon sa mensahe. Kung mayroong pangungusap sa iyo, ang Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral, ikaw ay tumugon. Kung may pangako, kung mayroong utos, kung mayroong pananaway, nawa tumugon ka sa pamamagitan ng panalangin. Naming Diyos, ikaw po ang aming sinasamba, ikaw ang aming pinapupurihan, ikaw ang aming niluluwalhati, nawa ang mensahe na ipangaral ay maging pagpalago sa iyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid, tayo po ay tumugon ng isang awit sa pagkapatuloy